Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. January 1, 2026, unang araw ng bagong taon. Tahimik ang paligid ng Paracan River. Nang tumungtong na ang hapon, ang mga residente ay nagtungo sa ilog para maligo at kumuha ng tubig. Subalit lahat sila ay nagulat nang namataan ng isang kakaibang bagay na palutang-lutang sa nasabing ilog. At nang kanila itong lapitan, nagulat sila nang makita ang isang mukha ng babae. Sino nga ba ang babae at paano siya napunta sa ilog? Ang mga residente ay agad na tumawag ng mga pulis. Medyo liblib ang lugar kaya inabot ng gabi bago dumating ang mga pulis sa lugar. Agad nga bumaba ng ilog ang ilang divers para ma-recover ang babae na wala ng buhay. At makalipas nga ang kalahating oras, tagumpay na nakuha ng mga divers ang labi mula sa ilog. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis para malaman ang pagkakakilanlan ng biktimang babae. Nagsagawa sila ng fingerprint analysis sa biktima. Hindi nagtagal, lumabas nga sa kanilang system na ang labi ay ang dalagang si Ika. Si Ika Aprilia ay 21 years old na dalagang tawagin na lang nating Abby. Ipinanganak si Abby sa Central Java, Indonesia. Lumaki si Abby sa simple at maliit na pamilya. Wala din siyang kapatid at wala din siyang naging kalaro habang lumalaki. Dahil dito, itinuon na nga lamang ni Abby ang kanyang atensyon sa pagbabasa ng libro. Madalas din tulungan ng dalaga ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. 17 years old lamang si Abby na pumanaw ang kanyang ina dahil sa isang sakit. At dahil dito, mag-isa na nga lamang siyang itinataguyod ng kanyang ama. Mas naging malapit din si Abby sa kanyang mga kaibigan. At nang nag-aral na si Abby ng kolehiyo, umalis siya sa kanilang bahay para tumira sa isang dormitoryo. Simple, tahimik at mabait. Ganyan ilarawan si Abby ng kanyang mga kaibigan. Matalino din ito at mas inuuna ang pag-aaral kaysa sa ibang mga bagay. Hindi din mahilig maglakwatsa si Abby at mas gustong sabay na lamang siya manatili at magbasa ng kanilang libro. At para nga matugunan ang pag-aaral ng dalaga, nagtatrabaho pa din ang ama ng dalaga na si Imam, na tawagin na lang natin Dino. Ang tatay ni Abby ay hindi pumapalya sa pagpapadala ng pera sa kanyang anak. Sa kabilang banda naman, walang kaalam-alam si Abby na nagkaroon ng bagong karelasyon ang kanyang ama. Ang babae ay kinalalang si Naura Nisa, 56 years old o tawagin na lang nating Ellen. Maayos at tahimik naman ang relasyon at pagsasama ni Dino at Ellen. Si Ellen ay mayroong mga anak sa una niyang asawa at tumutulong si Dino sa pagpapalaki sa mga bata. Hindi nagtagal, tumira na si Ellen at ang kanyang mga anak sa bahay ni Dino. At sa pagsasama nga ng dalawa, ang madalas nilang pag-awayan ay ang pagpapadala ni Dino ng pera kay Abby. Ang gusto kasi ni Ellen ay siya ang mamahalan ng pera ni Dino. Total, nakatira naman sila sa isang bahay. Hindi naman pumayag si Dino na hawakan ni Ellen ang kanyang kinikitang pera. Pero kahit na hindi sila nagkasundo sa puntong ito, ipinagpatuloy pa din nila ang kanilang relasyon. Sa isip nga ni Dino, mahal niya ang babae at iintindihin na lamang niya ito dahil wala naman siyang makakasama sa pagtanda kundi si Ellen. Subalit ang hindi alam ni Dino kaya lamang nakipagrelasyon si Ellen sa kanya ay dahil gusto ni Ellen ng lalaking may trabaho at may pera para buhayin ang kanyang mga anak. At taong 2023 nang muling dumalaw si Abby sa kanyang ama na si Dino. Dito na nga nalaman ng dalaga na may karelasyon na palang iba ang kanyang tatay. Hindi nga naging maganda ang unang pagkikita ni Abby at ng kanyang madrasta na si Ellen. At mula nga noon, hindi na nagkasundo pa ang dalawa. Gusto kasi ni Ellen na siya ang masunod sa lahat ng bagay. Pero giit naman ni Abby may karapatan siya sa bahay dahil bahay iyon ng kanyang ama. Mula nga noon, hindi na naging maganda pa ang relasyon ni Abby at Ellen. At sa tuwing nagkakaalitan ang dalawa, naiipit si Dino sa tila dalawang nag-uumpugang mga pader. Samantala, matapos ngang makilala na si Abby ang labing nakita, agad na kinontak ng mga otoridad ang ama ng biktima. Agad namang bumiyahe si Dino kasama si Ellen papunta sa morgue. At pagdating nga sa lugar, positibong kinilala ni Dino ang kanyang namatay na anak. Labis nga na nalungkot ang lalaki nang nalaman na wala na ang kanyang pinakamamahal na anak. Nakiusap nga si Dino na bilisan ng mga pulis ang kanilang investigasyon at gusto niyang makita ng harapan ang sospek na tumapos sa buhay ni Abby. At sa pagsusuri naman sa labi ng biktima, mayroong itong baka sa leeg. Mayroon ding mga pasa at iba pang sugat sa katawan si Abby.
At sa autopsy report nga sa labi ni Abby, hindi pagkalunod ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay, kundi pananakal. Isang patunay dyan ang mga bakas sa leeg ni Ellen. Napag-alaman din sa autopsy report na ilang araw nang binawian ng buhay si Abby dahil sa kondisyon ng kanyang labi. Nagtanong-tanong nga ang mga pulis sa mga residente kung mayroon ba silang nakitang kakaiba o kung may taong umaaligid sa ilog bago mangyari ang pagkalunod ni Abby. Ayon nga sa mga residente, may kalayuan ang ilog mula sa kanilang bahay kaya hindi nila makita kung may tao bang pumunta sa ilog o wala. Ayon pa sa kanila, baka daw umagos lamang ang labi ni Abby sa ilog at nagmula ito sa ibang parte ng ilog. Tinanong naman ng mga pulis ang ama ni Abby kung mayroon ba silang kakilala na may galit sa dalaga na may motibong tapusin ang buhay ng biktima. At ayon nga kay Dino, hindi niya kilala ang mga taong nakakasalumuha ni Abby simula nang lumipat sa dorm ang biktima. Sunod namang kinuna ng mga pulis ang pahayag ng mga kaibigan ni Abby. At ayon nga sa mga babae, walang nakakaaway ang biktimang si Abby. At sa huli nga nilang nakita si Abby, masaya naman umano ito. At naalala pa nga ng isang kaibigan ng biktima na sinabi umano ni Abby na siya ay maligaya sapagkat lalaya na umano ng tuluyan si Abby. At nang tanungin nga si Abby ng kanyang kaibigan kung ano ang ibig niyang sabihin, hindi naman sumagot ang dalaga. At wala ngang direksyon ang investigasyon na ito ng mga pulis. Sinabi nilang malaking tulong sana kung mahahawakan nila ang cellphone ni Abby para malaman kung sino ang huling kausap ng biktima. Samantala, isang anonymous tip naman ang natanggap ng mga pulis. At ayon nga sa nagpadala ng tip, naniniwala siyang ang pumatay kay Abby ay ang karelasyon ng kanyang tatay dahil sa away pera. Agad namang pinatawag ng mga pulis si Ellen para sumailalim sa interogasyon. At pagdating nga sa police station, mariin namang itinanggi ng ginang ang akusasyon laban sa kanya. At ayon nga kay Ellen, totoo na hindi nga sila magkasundo ni Abby pero hindi umano ibig sabihin nito may motibo siya para tapusin ang buhay ni Abby. Ayon pa sa ginang, sinabi din niya sa mga pulis na nasa bahay lamang siya at hindi umalis ng kanilang bahay tulad ng kanyang nakagawian. Nag-imbestiga naman ang mga pulis kung totoo ang sinabi ni Ellen. Subalit kasinungalingan lamang pala ang lahat. Dahil base sa investigasyon, nakita si Ellen ng kanyang mga kapitbahay na umalis ng ilang beses sa magkaibang araw. At ayon pa sa mga kapitbahay, ilang oras nga ang nakalipas bago bumalik si Ellen sa kanilang bahay. Kaya naman muling pinatawag ng mga pulis si Ellen para linawin ang mga sinabi laban sa kanya ng kanyang mga kapitbahay. Hanggang sa inamin nga ng ginang na siya ay nagsisinungaling. Subalit iginiit ni Ellen na umalis siya ng bahay para lamang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. At nakumpirma din agad ng mga pulis na totoo ngang nakipagkita si Ellen sa kanyang mga kaibigan. At dahil sa pagsisinungaling ng ginang, bahagyang nagduda sa kanya ang mga pulis. At kalaunan, inakala nga ng karamihan na ang sospek sa pagkamatay ni Abby ay ang sarili niyang madrasta pero hindi pala. Kaya naman ipinagpatuloy ng mga pulis ang kanilang pag-iimbestiga. At nabigyan nga ng linaw ang lahat ng nakausap ng mga pulis ang dormmate ni Abby. Ayon sa isang babae, si Abby ay umalis ng December 28, 2025 para makipagkita sa kanyang kasintahan. At magmula nga noon, hindi na nakauwi pa sa dormitoryo si Abby. Ang lalaking kasintahan ni Abby ay kinilalang si Edwin Pormana, 23 years old. Agad ngang hinanap ng mga pulis si Edwin, pero hindi nila mahanap ang binata. Umabot nga ng ilang araw ang paghahanap ng mga pulis sa kanya. At kalaunan natanggap ng mga otoridad ang isang tip mula sa kapatid ni Edwin. At sinabi nga ng lalaki na ang kanyang kapatid na si Edwin ay nasa Jakarta. At dahil nga sa bagong lead na ito, agad na nagtungo sa Jakarta ang mga investigador. Ginamit nga ng mga otoridad ang lahat ng kanilang resources para mahanap si Edwin. At makalipas ang 9 na araw, sa wakas ay natunto nila kung nasaan ang binata. Nagsagawa naman ng entrapment operation ang mga pulis sa lugar na pinagtatrabahuhan ni Edwin. At matagumpay namang naaresto ng mga otoridad ang binata. Si Edwin ay binalik ng mga pulis sa Central Java para sumailalim sa investigasyon. Si Edwin ay napag-alamang bunso sa 3 magkakapatid. At bata pa lamang ay sakit na ng ulo si Edwin ng kanyang mga magulang. Sapagkat medyo pasaway ang binata at hindi ito sumusunod sa pagdidisiplina sa kanya ng kanyang pamilya. Magkaklase nga noon sina Edwin at Abby sa isang subject
nang sila ay first year college pa lamang. Subalit dahil sa isang bisyo, tumigil na sa pag-aaral si Edwin. Pero sa kabila nito, nag-cruise pa din ang landas ni na Edwin at Abby sa isang pasyalan. At kalaunan nga, naging magkaibigan ang dalawa. At hindi nagtagal, inamin na ni Edwin na meron siyang pagtingin kay Abby. Pumayag naman ang biktima na ligawan siya ng lalaki. At taong 2024 na nagsimula nga ang relasyon ni na Edwin at Abby. Hindi naging tapat si Edwin sa kanyang kasintahan. Hindi kasi inamin ng lalaki kay Abby na meron siyang bisyo. Si Edwin pala kasi ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero sa kabila nito, hindi nagkulang bilang boyfriend si Edwin. Palagi niyang binibigyan ng regalo si Abby at madalas silang mag-date. May trabaho ang binata kaya hindi sila araw-araw nagkikita ni Abby. Inilihim naman ni Abby sa kanyang tatay na si Dino ang tungkol sa relasyon niya kay Edwin. Hindi din nagpo-post ang biktima ng larawan kasama ang kanyang nobyo na si Edwin. Pero maayos naman ang takbo ng relasyon ni na Abby at Edwin. Subalit ang lahat nga ay nag-iba nang nalaman ni Abby ang lihim ni Edwin. Nakita kasi mismo ng biktima na gumagamit ng illegal na gamot ang kanyang boyfriend. At November 27, 2025 nang nakipaghiwalay si Abby kay Edwin dahil sa kanyang nakita. Galit na galit si Abby sapagkat para sa kanya, niloko siya ni Edwin. At kinabukasan November 28, 2025 nang nakipagkita si Edwin kay Abby. Ang binata ay humingin ng isa pang pagkakataon para muli silang magkabalikan. Nangako din si Edwin kay Abby na titigil na siya sa kanyang mga bisyo. Naniwala naman ang biktima kaya nakipagbalikan siya sa binata. At sa pangalawang pagkakataon na ito, hininto naman ni Edwin ang kanyang masamang gawain. At December 16, 2025, isa si Edwin sa tinanggal sa pinagtatrabahuhan niyang factory dahil nagbabawas ito ng empleyado. Labis nga na nalungkot ang binata dahil hirap siyang makahanap ng trabaho bago siya natanggap sa factory. At dahil nga sa mga nangyari, bumalik si Edwin sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bukod doon, pinasok na din ang binata ang pagbebenta ng iligal na gamot para kumita ng pera. Ay nga sa mga sabi-sabi, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya naman agad na nalaman ni Abby na bumalik ang kanyang kasintahan sa masama nitong bisyo. At ang mas malala pa sa kanyang nalaman, si Edwin ay nagbebenta na din ng ipinagbabawal na gamot. At December 28, 2025, nang magde-date na sana sina Edwin at Abby, nagulat na nga lamang ang binata nang sabihin ni Abby na alam na niya ang lahat ng mga ginagawa ni Edwin. Sa puntong ito, tinakot na ni Abby si Edwin na kapag hindi pa siya nilayuan ng lalaki, magsusumbong na siya sa mga pulis para makulong si Edwin. Hindi naman naniwala si Edwin na kaya itong gawin ni Abby sa kanya. At muli ngang humingi ng sorry ang binata sa kanyang kasintahan. Sinabi pa ni Edwin kay Abby na napilitan lamang siyang magbenta ng iligal na gamot dahil natanggal siya sa trabaho. Ganun pa man, sinabi nga ni Abby na maraming ibang trabaho na pwedeng subukan pa si Edwin. At dahil dito, iniwan nga ni Abby si Edwin sa isang coffee shop. At kinabukasan December 29, 2025, nakiusap si Edwin kay Abby na muli silang magkita sapagkat hindi kaya ng binata na mawala ang dalaga sa kanyang piling. Ayon nga sa mga reports, marahil ay wala na sa tamang pag-iisip si Edwin at nagkaroon na ito ng obsesyon kay Abby. At nang dinala nga si Edwin sa police station, kinausap siya ng mga pulis at sa puntong ito inamin na niya ang lahat ng mga nangyari bago ang krimen. Ay nga kay Edwin, gabi na nag-reply si Abby sa kanya. Nang hiram nga si Edwin sa kanyang kaibigan ng maliit na truck na ginagamit niya para sunduin si Abby. At agad namang sinundo ng binata ang kanyang dating kasintahan sa isang dormitoryo. Habang nasa biyahe, nagsalita si Abby at sinabing wala nang dapat silang pag-usapan ni Edwin sapagkat hiwalay na silang dalawa. At para nga mapag-usapan nila ng maayos, hininto na ni Edwin ang sasakyan sa gilid ng kalsada na wala naman masyadong dumadaan. Sinabi din ni Edwin kay Abby na kapag nagkabalikan na sila, permanente na niyang ititigil ang kanyang mga illegal na bisyo. Subalit sa puntong ito, hindi na naniwala pa si Abby kay Edwin. Lumabas si Abby ng kotse ng lalaki para umalis. At agad naman siyang sinundan ni Edwin. Hinawi naman ng biktima ang kamay ng binata habang siya ay hinahabol nito. At nahulog sa bulsa ni Edwin ang mga plastik na pakete. Dinampot ito ni Abby at na-realize nga niya na ang mga nahulog na pakete ay ipinagbabawal na gamot na ibinebenta ng kanyang boyfriend.
Agad namang inagaw ni Edwin sa kanyang kasintahan ang mga paketeng ito. Sunod ay pinilit ni Edwin ang kanyang kasintahan na si Abby na bumalik sa kanyang kotse. At sinabi niya nga kay Abby na iuwi niya na ang babae sa kanyang dormitoryo. At pagpasok nga sa loob ng kotse, sinabi ni Abby kay Edwin na tatawag siya ng mga pulis para i-report ang tungkol sa illegal na gamot na nahulog sa bulsa ng lalaki. Sa puntong ito, hindi kaya ni Edwin na makulong kaya kinuha niya ang isang kadena sa maliit na truck na kanyang ginagamit. Ginamit ni Edwin ang kadenang ito para sakalin ang kasintahan niyang si Abby. At dahil nga sa sobrang lakas ni Edwin, hindi na nagawa pang makapanlaban ni Abby. At si Abby nga ay agad na binawian ng buhay. Nagmaneho naman palayo si Edwin habang nasa passenger seat ang labi ni Abby. Paikot-ikot lamang si Edwin sa lugar hanggang sa umabot na nga sa alaunan ng madaling araw ang kanyang pagmamaneho. At dito na nga nagdesisyon ang lalaki na iwan ang labi ni Abby sa dulo ng Paracan River. Matapos iyon, ibinalik ni Edwin ang hinirem niyang maliit na truck. Agad na bumiyahe papuntang Jakarta si Edwin para magtago kung saan siya nakahanap agad ng trabaho. At kinabukasan nga nakita ng ilang mga residente ang labi ni Abby sa tulay. At dahil nga sa pag-abi ni Edwin sa ginawa niyang krimen, inaresto siya ng mga pulis. Si Edwin ay kinasuhan ng murder at ikinulong. Masaya naman ang ama ni Abby na si Dino na sa wakas ay naaresto ang suspect na tumapos sa buhay ng kanyang anak. At base nga sa batas ng Indonesia, habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay ang maaaring ipataw na parusa kay Edwin kapag siya ay napatunayang guilty sa pagpaslang niya sa kasintahang si Abby. Subalit kung si Dino naman ang tatanungin, gusto niya na parusa kay Edwin ay kamatayan para sa pagkitil nito sa buhay ng kanyang anak. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!